Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. At ganoon na rin po sa inyong mga giliw na tagapakinig. Nagmula po ako sa lahi ng mga antingero at manunugis ng mga aswang. Subalit, mas pinili ko pong mamuhay ng tahimik nang magkaroon na po ako ng sarili kong pamilya. Ngunit, ang masaya ko pong buhay ay biglang nagulo nang mamatay ang mga magulang ko. Dito ko rin po natuklasan ang malagim na sinapit nila na naging dahilan upang pumalag ako sa mga aswang na tiktik. Upang lubusan niyo pong maunawaan ang aking istorya. Ako nga po pala si Pando. At ito ang aking kwento. The Voice Addict. Tepan, nahanap mo na ba ang titulo ng lupa? Hindi pa nga po, Lolo Puling. Ano po gagawin natin? Bumanda ka. Dahil nariyan na sila. Pinapaligiran nila ang bahay mo. Si Corazon, protektahan mo siya. Opo, nasa loob po ng silid namin si Corazon. Nasisiguro kung bala ka nilang patayin ngayong gabi para makuha ang lupang ito. Kutob ko, merong isang bagay ang nakatago sa kubong ito ni Gaston na gustong makuha ng mga tiktik. Kaya pilit nila itong aangkinin sa'yo. Kaya kahit na anong mangyari, wag mong hahayaang magtagumpay sila. Hindi po ako makakapayag na kunin nila ang lupang ito. Lalaban ako, kahit buhay ko pang maging kapalit. Tepan, nasa ibabaw na sila ng bubog. Pilit nilang binubutas to para atakihin tayo. Ako na po ang bahala sa kanila. Gamit ang itak ko, matitikman nila ang galit ko. O siya, ikaw sa bubong at dito ako sa labas. Diyos ko, Tepan, marami nang nakapasok. Gawin mo na! Opo! Corazon, magtago ka. Huwag kang lalabas sa kwarto natin kahit na anong mangyari. Walang kaalam-alam si tatay nun na mayroong mga aswang ang nakapasok sa silid nila ni nanay at kasalukuyang nakikipaglaban na rin ito sa mga tiktik. Mahusay makipaglaban si nanay. Pero dahil sa dami ng kanyang kalaban, wala siyang nagawa, kundi ang lumabas ng silid para humingi sana ng tulong kay tatay. Subalit sa pagbukas nito ng pinto, tumambad sa kanyang paningin ang mga nilalang na umaatake rin kina tatay at lolo Puling. Binalot ng kilabot ang loob ng bahay namin noon nang sabay-sabay pumasok ang mga aswang na tiktik mula sa nasirang bubong at dingding. Agad nilang inatake ang aking ina na si Corazon. Pinag-agawan nila ang katawan nito at mabilis nilang winakwak ang tiyan na parabang gutom sa laman at uhaw sa sariwang dugo. Nakita ito ni tatay at sinubukan niyang lapitan ito. Ngunit marami ang humarang sa kanya na kalaban. Corazon! Ang asawa ko! Mga hayop kayo! Pinatay niyo ang asawa ko! Parang nagtatabas ng tubo nang umatake si tatay sa mga aswang na tiktik. Ngunit masyado silang marami, kaya tuluyan na siyang pinagkaguluhan ng mga aswang. Sa tulong din ng kanyang bertud ng putik, kaya nagagawa niyang mailagan ang bawat kalmot ng kalaban. Kahit subukan niyang lumapit sa nakahigang sinanay, ay hindi siya tinatantanan ng mga aswang. Walang nagawa ang ama kong si Teban dahil abala din siya sa ibang mga aswang na umaatake sa kanya. Samantalang si Lolo Puling na kaibigan niya ay lumabas ng bahay para makipagsabayan sa ibang mga nilalang gamit ang kanyang tungkod. Madilim ang paligid na halos hindi makita ng matanda ang mabilis na pagkilos ng mga aswang. Tepan, tumakas na kayo! Masyado silang marami! Hindi natin sila kaya! Hindi ako alis! Pinatay nila ang asawa ko! Kaya humanda sila! Uubusin ko ang lahi nila! Nang maubos ni tatay ang mga tiktik sa loob ng bahay, lumabas ito ng kubo at tumayo sa tabi ni Lolo Puling.
Mapula ang kanyang mga mata at bakas ang galit sa mukha nito habang nanginginig ang kamay na may tangan ng itak at may bahid pa ng dugo ng mga tiktik. Mga hayop kayo! Magbabayaran niyo ang ginawa niyo sa asawa ko! Agad na sumugod ang ama ko sa mga nilalang na nakatayo sa labas ng bakuran. Ngunit nang mapatay niya ang ibang tiktik, tumigil ang mga ito nang pumunta sa unahan ang kanilang pinuno. Nakakakilabot ang itsura nito dahil sa nakalaylay niyang dila na mayroong tinik na kasing tulis ng tare ng manok. Nakangisi itong tumutulo ang malapot na laway. Saka muling pumasok sa bibig nito ang kanyang dila na para bang ipinakita lang nito kung gaano siya kabangis. Handa ka na magbabatay, Teban! Kung di ka lang nagbatigas na umalis sa lugar na ito, hindi ka sana susugurin ang bukbo ko. Sige mga alagad ko! Patayin sila! Sabay turo nito sa aking ama na si Teban. Bakas ang determinasyon nitong makipaglaban upang ipagtanggol ang kanyang karapatan sa lupa. Sabay-sabay na umatake ang mga tiktik at sinalubong sila ni tatay. Sa gitna sila nagtagpo habang si Lolo Puling ay tumulong na rin. Ngunit hindi sa lahat ng oras ay malakas si tatay at kaya siyang ipagtanggol ng kanyang bertud ng putik. Hindi niya nagawang maglaho dahil hindi siya nakahawak sa putik. Ang bertud ng putik ay nagbibigay ng proteksyon sa taong nagtataglay nito at may kakayahang maglaho sa oras na makahawak siya sa putik. Subalit hindi yun nangyari nang bigla siyang atakihin ng pinuno ng mga tiktik. Wala ka nang magagawa. Akin ang lupang ito. Isusunod ko ang anak mo kung sakaling dumating siya para ako'y pigilan. Gamit ang matinik nitong dila, pumulupot ito sa leeg ng ama ko. Saka nilapitan ng pinuno ng mga tiktik ang nagpupumiglas na si tatay. Nanigas ang kamay niya, kaya hindi niya na nagawang tagain ang dila ng kanyang kalaban. Hindi ka magtatagumpay! Sa oras na mahanap ng anak ko ang sandatang papatay sa'yo, magtago ka na! Dahil yun na rin ang magiging katapusan mo! Teban, lumaban ka! Gamitin mo ang itak mo! Putulin mo ang dila niya! Tatampuling hindi ko maigalaw ang mga kamay ko! Pagkasabi ni tatay nun, ay tinulungan siya ni Lolo Puling. Kaya natanggal ang pagkakasakal ng dila ng pinuno ng mga tiktik sa leeg ng ama ko. Lumaban si tatay kahit may sugat siya sa leeg, pero mabilis kumilos ang kalaban. Agad nitong sinaksak ang tiyan ni tatay gamit ang kanyang matutulis na kuko. Nang bawiin ito ang kanyang kamay, dakot nito ang lamang loob ng aking ama. Sumuka ito ng dugo at napaluhod sa lupa habang pasigok-sigok. Dahil dito, tumawa ng malakas ang pinuno ng mga aswang na tiktik. Saka binalingan ang natitigilang si Lolo Puling. Ikaw tanda! Hindi ikaw ang pakay ko rito, kaya bubuhayin kita. Pero sa oras na malaman ng mga taong ginawa ko, ikaw ang isusunod ko. Tandaan mo yan! Tara na mga kasama! Umalis na tayo rito at ipagdiwang natin ang ating tagumpay! Iniwan nila ang katawan ni tatay habang nakadapa ito sa lupa at nag-aagaw buhay. Mabilis na nilapitan ng matanda ang aking ama habang humihingi siya ng tawad. Patawarin mo ko, Teban. Patawad. Ipinapangako ko sa iyo na mabibigyan ng hustisya ang nangyari sa iyo. Kaya lumaban ka, Teban. Lumaban ka! Ang anak ko,
ikaw na ang bahala sa anak ko. Tuluyang nalagutan ng hininga si tatay habang dilat ang mga mata at ang dugo nito ay nagkalat sa lupa. Walang nagawa si Lolo Puling kundi ang yakapin ang aking ama habang umiiyak. Nang mga panahong yun, nasa Batangas ako, kaya wala akong kaalam-alam sa nangyayari sa mga magulang ko. Nang matanggap ko ang balita tungkol sa kanila, agad akong bumiyahe pabalik sa baryo namin sa Sipukot. Ng mga sandaling yun, inilihim sa akin ni Lolo Puling ang totoong dahilan sa pagkamatay ni nanay at tatay. Nang dumating ako sa bahay, maraming tao at nakaburol na ang aking mga magulang. Huling lamay nila, kaya sadyang maraming tao. Pumatak kagad ang luha ko nang makita ko ang ataol nila. Para bang pinipiga ang puso ko dahil sa labis na sakit. Ang mga taong naroroon ay tumingin sa akin. Maraming taon daw ang sinayang ko. Hindi raw ako nag-alaga sa mga magulang ko. Kahit naririnig ko ang masasakit na salitang yun, mas pinili kong manahimik at yakapin ang kabaong ni nanay at tatay. Lumapit sa akin ang isang matandang lalaki na nag-asikaso sa burol ng mga magulang ko. Kung hindi ako nagkakamali, siya ay walang iba kundi si Lolo Puling. Siya lamang ang nagmalasakit sa aking ina at ama. Dahil kaibigan siya ng lolo ko na si Lolo Gaston. Ang alam ko, batay sa sulat sa akin ni Tatay Teban noon, isa itong albularyo. Lolo Puling, bakit po nakasarado ang takip ng kabaong ng mga magulang ko? Gusto ko po makita ang mukha nila. Pasensya ka na, Panto. Sa lakas ng laso na pumasok sa kanilang katawan, hindi na naging kaaya-aya ang kanilang itsura. Kaya ipinasya ng mga tao rito na isara ang takip ng kataon nila bilang respeto sa alaala nila. Ano po bang nangyari sa kanila? Saan daw po nila nakuha ang lason? Nakuha raw nila sa kinain nilang busang. Musang? Pero Lolo Puling, hindi po sila kumakain ng musang. Ngunit yun ang nakita sa kaldero bago sila binawian ng buhay. Lumabas sa pagsusuri ko na may lason ang musang na kinain nila. Bakit po sila kumain ng musang? Hindi naman po sila nagugutuman, di ba? Hindi ko alam pa to. Hanggang ngayon, wala pa rin akong alam sa mga nangyari. Diyos ko, ang mga magulang ko. Kasalanan ko to eh. Kasalanan ko to. Wala man lang ako sa tabi nila. Wala akong silbing anak. Wala akong silbing anak. Wala kang kasalanan, Panto. Kaya huwag mo sisihin ang iyong sarili. Lolo Puling, kayo po pala sumuri sa kanilang katawan. Oo, nakakalungkot ang pagkawala nila. Ginawa ko ang lahat para magamot ang sakit nila, ngunit hanggang doon na lang talaga ang buhay ng mga magulang mo. Naramdaman ko ang palad ng asawa kong si Lena sa balikat ko. Buntis siya noon ng 4 na buwan, habang ang 10 taong gulang ko namang anak na si Natoy ay lumapit sa amin at humawak sa braso ko. Kahit paano ay nabawasan ang bigat na nararamdaman ko sa dibdib ko. Hanggang ngayon, Sir Blair, hindi pa rin ako makapaniwalang wala na ang mga magulang ko. Lena, ang mabuti pa kaya, umuwi na tayo sa bahay na tutuluyan natin para makapagpahinga na kayo ng anak natin. Mabuti pa nga, Pando. Kanina pa kasi ako kinakabahan sa titig ng mga tao rito sa akin. Huwag mo silang pansinin. Ganyan lang sila kasi bago ka rito eh. Hindi naman sila sa mukha ko nakatingin eh, kundi sa tiyan ko. Kaya tayo na. Umalis na tayo rito. Mahigpit kong hinawakan ang kamay ng asawa kong si Lena.
Saka nagpaalam ako kay Lolo Puli. Isang tango ang itinugon nito sa akin. Pagkatapos ay mabilis naming tinaak ang daan patungo sa bahay namin sa palayan. Hinawakan ko ang suot kong medalyong 7 arkanghel dahil na rin sa kakaibang titig ng mga taong nadadaanan namin. Wala naman akong naramdamang kakaiba, kaya ipinagpatuloy namin ang paglalakad. Ang medalyong 7 arkanghel ay proteksyon laban sa kapangyarihan ng masasamang elemento. May taglay din itong 7 anghel na siyang nagiging gabay sa taong nagtataglay nito. Pagkalipas ng 10 minutong paglalakad, ay tumambad sa paningin namin ang bahay sa gitna ng palayan. Lena, ayos lang ba sa'yo na dito muna tayo tumira? Ewan ko. Hindi ko alam, Pando. Lena, ano bang klaseng sagot yan? May problema ba? Naiinis ako sa lugar niyo, Pando. Alam mo naman na ayaw ko talaga sa probinsya, di ba? Nilapitan ko si Lena, saka inakbayan at nilambing ng konti. Alam kong nag-aalala lang ito dahil sa kakaibang kilos ng mga tao kanina. Kaya wala na itong nagawa nang alalayan ko siyang tumawid sa pilapit. Nang makalapit kami sa kinaroroonan ng bahay, pinagmasdan naming mabuti ito. Kapansin-pansin na para bang sira ang ibang bakod. Napakunot ang noo ko dahil kilala ko si tatay. Maayos ito sa bahay. Hindi ko na lang pinagtuunan ng pansin ang bagay na yon dahil ayoko nang dagdagan pa ang pag-aalala ni Lena. Nang tuluyan kaming makapasok sa loob ng kubo, ay naupo kami sa bangkong gawa sa kawayan. Napansin kong sira ang pinto ng silid ng mag-asawa. Kinabahan ako kahit bago ang dingding. Alam kong may kakaiba. Subalit may tiwala ako sa babalang ibinibigay sa akin ng suot kong medalyon. Kaya natitiyak kong wala ng aswang sa lugar namin. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko bago ko ibinaba ang bag namin sa sahig. Tay, ang ganda po pala rito, no? Maganda nga. Nakakakilabot naman ang kilos ng mga tao. Lena, ano ka ba? Pati ang anak mo, tinatakot mo pa. Sanay na po kay nanay, tay. Ay nako, Natoy. Isa ka pa. Nay, huwag po kayong mag-alala. Mas makakatulong po sa inyo ang preskong hangin dito para mas maging malusog po si baby. O ano, Lena? Narinig mo ba ang sinabi sa'yo ni Natoy? Ay nako, nagkampihan pa kayo mag-ama. Isang matamis na ngiti ang itinugon ko sa asawa ko. Saka ko iginala ang paningin ko sa loob ng bahay. Si Natoy naman ay abala sa pagsilip sa labas ng bintana. Kaya hindi sinasadyang nakita ko ang ilang mga tao sa kabilang pilapil. Natanaw ko sila sa aming kinaroroonan habang nakatayo. Binaliwala ko ang presensya nila at inabala ko ang sarili ko sa pagliligpit ng mga gamit. Pagkalipas ng 3 araw, magmula ng mailibing sina Tatay Teban at Nanay Corazon, ako ang nag-asikaso sa bukid. Malapit nang anihin ang mga palay, kaya puspusan ang pag-aalaga ko. Habang nagmemeryenda ako ng suman, may dumating na mga bisita. Hindi ako maaaring magkamali. Sila rin ang mga lalaking nakita ko sa kabilang pilapit nung nakaraang araw. Nang makalapit sila sa akin, ay pinaligiran nila kami. Kaya napakunot ako ng noo. Sino kayo? Anong kailangan nyo rito? Ikaw ba ang anak ni Teban? Oo, ako nga. Bakit ba? Ganito kasi yun. Ang lupang ito ay pag-aari ko na. Dala ko ang kasulatan na nagsasabing ibinenta sa akin ni Teban ang bukid na ito, kasama ang bahay. Anong sabi mo? Ibinenta? Teka, paano nangyari yun? Para mas malinaw, basahin mo na lamang ang kasulatan namin. Pwede ko ba makita? Oo naman. Heto. Tignan mo ang papel.
Bumakas ang pagtataka sa mukha ko nang makita kong may pirma nga ito ni tatay. Ayon sa kasulatan, bayad na ang lupa at nailipat na sa pangalan ni Jorge. Paano nangyari to? Nakita mo naman, di ba? Malinaw pa sa sikat ng araw ang pirma ni Teban dyan. Ibig sabihin, ako na nagmamay-ari sa lupang ito. Pero walang nababanggit sa akin si tatay tungkol dito. Wala akong pakialam kung walang nababanggit ang iyong ama tungkol sa lupa. Basta, ang kinukuha ko ay akin. Kaya binibigyan ko kayo ng ilang araw para umalis sa bahay ninyo. Hindi ako aalis dito. Ipakita mo muna sa akin ang titulo ng lupa bago ko tanggapin ang kasulatang yan. Agad kong sinauli ang papel kay Jorge, kaya bumakas ang galit sa anyo nito. Hindi na kailangan ng titulo dahil nagkasundo na kami ni Teban. Isa pa, hawak ko kasulatan, no? Pasensya na, pero hindi ako naniniwalang ibinenta to sa'yo ni tatay. Kapag nakita ko ang titulo ng lupa, saka lang ako maniniwala sa'yo. Huwag ka na lang magmatigas. Gawin mo na lang ang sinasabi ko para hindi na lumaki ang gulo. Titulo ang hanap ko at hindi gulo. Pando, huwag ka na makipagtalo sa kanya. Babalik kami rito. 1 linggo lang ang palugit ko sa inyo. Umalis kayo sa lupa ko. Hindi ako aalis hanggat wala ang titulo. Hindi nagsalita si Jorge at nahuli ko itong tumingin sa tiyan ng asawa ko. Ganon din ang mga lalaking kasama niya. Saka sila umalis sa harapan namin. Kaya naman, napakapit sa braso ko si Lena dahil sa pag-aalala. Agad kong hinawakan ng kamay niya at hinabol namin ng tanaw ang mga papalayong mga lalaki. Si Natoy naman ay bakas ang pagtataka sa anyo habang nakatingin din sa mga ito. Pando, anong gagawin natin ngayon? Huwag kang mag-alala, Lena. Lalaban ako para sa lupa. Tama lang ang ginawa mo, Pando. Imposibleng hindi ba manggit sa iyo ng mga magulang mo tungkol sa lupa? Dahil palagi naman kayong nagpapalitan ng mensahe sa sulat, di ba? Ang ipinag-aalala ko lang, baka kung ano ang gawin nila sa atin kapag nagmatigas tayo sa kanila. Nay, tay, bakit po? Hindi na po ba sa atin ang lupang ito? Hindi pa tayo nakakasigurado, anak. Wala, sige na. Umuwi na tayo sa bahay. Bigla tuloy akong nawalan ng ganang magtrabaho eh. Pagsapit ng gabi, hindi ako dinalaw ng antok. Kaya naisip kong lumabas muna ng bahay para sana magpahangin. Ngunit natigilan ako nang makarinig ako ng kaluskos mula sa ibabaw ng bubong. Ganun na lamang ang panlalaki ng mga mata ko nang makita ko ang isang nilalang. Binubutas nito ang bubong na gawa sa dahon ng anahaw. Makintab ang balat nito dahil sa likidong nakabalot sa kanyang katawan. Lumingon ito sa akin at nakita ko ang mapula niyang mga mata na parabang nagbabagang apoy sa dilim. Umangin siya ng malakas at mumisik habang tumutulo ang malapot niyang laway. Lumantad din ang malalagari niyang mga ngipin, sabay laylay ng mahaba niyang dila. Dito ko napagtanto na aswang ang nilalang na nakikita ko. Nang mga sandaling yon, ay tuluyan niya ng binutas ang bubong gamit ang mahaba niyang mga kuko. Sa tapat ito mismo ng silid namin ng asawa ko. Hindi naman ako nag-aksaya ng oras. Mabilis akong dumampot ng bato at ibinato ito sa aswang. Tinamaan ko siya sa ulo. Kaya naman, umatungal ito dahil sa labis na sakit. Natoy, ang nanay mo! Bantayan mo siya maigi! Naririnig mo ba ako? Opo, tay. Naririnig ko po kayo. Nang sumagot ang anak kong si Natoy, ay mabilis akong dumampot ng maraming bato at pinaulanan ko ng bato ang aswang sa bubong. Nagising din si Lena, kaya sumigaw ito dahil sa labis na takot. Hindi mabilang ang mga batong tumama sa katawan ng nilalang. Pero hindi ito natin. Hindi ito umalis sa kinatatayuan nito.
Bawat pagtama ng bato sa kanyang katawan ay umaangil lang ito. Si Lena talaga ang punteriya ng aswang dahil naaamoy nito ang sanggol sa sinapupunan ng asawa ko. Mabuti na lang at alisto ang anak ko. Sinabuyan niya kagad ng asin ang aswang. Napasigaw ito dahil sa labis na sakit. Nakita ko rin na umusok ang kanyang katawan. Hindi natakot ang anak kong si Natoy. Lumabas ito ng bahay at sinabuyan niya ulit ng asin ang aswang. Kaya napilitan ang nilalang na umalis sa ibabaw ng bubong at tumalon ito ng mataas para tumakas. Hanggang sa nawala ito sa madilim na bahagi ng bakuran. Agad kaming pumasok sa loob ng bahay. Nadatnan naming nanginginig ang kamay ni Lena habang hawak ang tungkod na panara sa bintana. Lena, ayos ka lang ba? Wala bang masakit sa'yo? Pando, hindi ako ayos. Ano yun? Anong klaseng nilalang yun? Aswang yun, Lena. Mabuti na lang at umalis na siya. Anong uri siya ng aswang, Pando? Nakakatakot ang itsura niya. Pati ang kulay itim at makintab niyang balat. Nakakakilabot din. Hindi ko alam kung anong uri siya ng aswang, Lena. Mag-ingat na lang tayo sa susunod. Mabuti na lang at alisto tong si Natoy. Naitaboy niya kagad ang aswang. Masyadong mabilis ang pangyayari. Kaya nagulat din ako kanina eh. Nang makita ko po ang aswang mula sa nabutas na bubong, kumuha po kagad ako ng asin sa kusina. Yun po kasi ang madalas ko naririnig sa inyo eh, sa tuwing nagkikwento po kayo ng tungkol sa mga aswang. Mabuti na lang, Natoy. At natandaan mo yun. Diyos ko, Pando. Hindi ako makakatagal sa lugar na to. Bumalik na lang tayo sa Batangas. Ayoko na rito. Ayoko na. Lena, wala na tayong pera. Isa pa. May aasikasuhin pa ako rito, di ba? Natatakot ako. Natatakot ako, Pando. Paano kung bumalik ang mga aswang na yun? Babantayan ko ang pagbabalik ng mga aswang. Umanda siya sa akin dahil ako mismo ang papatay sa kanya. Kaya Lena, huwag ka na matakot. Hala, sige na, magpahinga ka na. Kalimutan mo na ang mga nangyari ngayong gabi. Dahil sa biglang pagsalakay ng aswang, ay nag-alala ko sa kaligtasan ng asawa ko. Natitiyak akong babalik ang nilalang na yon. Kaya naman, nagpatulong ako sa anak ko para lagyan ng asin at bawang ang paligid ng bahay namin. Magmula nang mangyari yun sa asawa ko, hindi na siya nakakatulog ng maayos. Ganon din ako dahil nagbabantay ako sa paligid. Mabuti na lang at masipag din ang anak kong si Natoy dahil tumutulong siya sa pagbabantay kay Lena. Ilang araw ang lumipas, patuloy kaming ginagambala ng aswang. Para bang tinatakot kami at gusto kaming paalisin sa bahay namin. Dahil dito, tinuruan ko si Natoy kung paano gumamit ng sandata upang maipagtanggol niya ang kanyang sarili kapag hinihingi na ng pagkakataon para lumaban. Nasa gitna kami ng bakuran doon habang nagsasanay. Tay, pagod na po ako. Magpahinga na po muna tayo. Hindi tayo pwedeng tumigil, anak. Paano nanay mo? Kailangan dalawa tayong magtatanggol sa kanya. Pero kanina pa po tayo nag-iensayo eh. Talagang masakit na po ang kamay ko sa paghawak ng patpat. Tsaka, hirap na rin po ang huminga. Pando, ano ba naman yan? Pagpahingayin mo muna ang anak natin. Bata pa yan. Laro pang nasa isip niyan. Hala, sige, hali kayo. Kumain na muna kayo ng tanghalian. Sige, Lena. Susunod na kami. Dahil sa pag-aalala ng asawa ko si Lena, panay ang sabi niya na bumalik na lang daw kami sa Batangas. Pero, mahigpit ko itong tinututulan. Dahil sa lupang iniwan sa akin ng mga magulang ko na dapat kong bawiin kay Jorge. Kinabukasan ay nagtungo ako sa barangay hall para kausapin si Kapitan Nolasco tungkol sa kasulatan ng lupa. Saktong naroroon din si Lolo Puling. Sa pintuan pa lang, pinigilan niya na ako
Huwag ka nang tumuloy. Bakit po? Wala ka mapapala kay Kapitan Nolasco. Halika, sumama ka sa akin sa bahay. Doon tayo mag-usap. Wala akong nagawa nang hawakan ng matanda ang braso ko. Hindi niya ako binitiwan hanggang sa makarating kami sa bahay niya. Ano pong dahilan at dinala niyo ako rito? May mahalaga tayong pag-uusapan pa to. Tungkol ito sa lupa. Hindi lang ako makahanap ng tiyempo para kausapin ka dahil sa mga taong nakapaligid sa atin. Ano pong ibig niyo sabihin? Bago mamatay ang mga magulang mo, ang lupang sinasaka nila ang isa sa naging dahilan kung bakit nagkaroon sila ng problema. Sabihin niyo, Tatang Puling, may kaugnayan po ba ang lupa sa pagkamatay nila? Meron po ba kayong hindi sinasabi sa akin? Oo, Pando. Marami ka pang hindi alam. Isa na nga rito ang tungkol sa pirma ng tatay mo sa papel na hawak ni Jorge at alam kong nakita mo na rin yun. Kaya ka nagpunta sa barangay hall, tama ba? Opo, nakita ko. Ibig sabihin, may manipulasyon na naganap sa pirma ni tatay. Tatang Pando, wag na nga po kayo magpaligoy-ligoy. Sabihin niyo na po sa akin kung paano nangyari yun. Hindi ko alam kung paano nangyari yun. Dahil maging si Teban ay nagtaka rin at hindi may paliwanag kung paano siya nagkaroon ng pirma sa papel. Baka ginaya lang po ang pirma ni tatay. Mahirap gayahin ang pirma ni Teban. Sinabi niya sa akin, nalagda niya talaga ang nasa papel. Wala daw siyang matandaan. Hinala ko, ginamitan siya ng hipnotismong bato ni Jorge. Ano pong hipnotismong bato? Ang hipnotismong bato ay karunungang orasyon na ginagamit upang utusan ang biktima. Sa oras na mahawakan itong bato, mawawala siya sa kanyang katinuan at susundin niya ang lahat ng ipinag-uutos ng taong nagbabay-ari sa bato. Paano niyo po nasabing si Jorge po ang gumawa nung kay tatay? Kilala ang tatay ni Jorge sa ganung uri ng kakayahan. Kaya may posibilidad na namanan niya ang karunungan ng kanyang ama. At ginamitan niya si Teban ng hipnotismong bato. Diyos ko, bakit di niyo po agad sinabi sa akin ang tungkol dito? Dahil hindi pa rin ako sigurado kung totoo ba ang hinala ko. Kaya binabalaan kita. Huwag ka munang magtatanong tungkol sa pirma. Hayaan mong isipin ni Jorge na wala kang alam sa ginagawa niya sa iyong ama. Upang mahuli mo sa sakto. Kung ganun, marami na po siyang nabiktima. Oo, Pando. Hindi lang si Teban ang biktima niya rito. Binabayaran din siya ng mga tao upang makuha ang gusto nila. Sa oras na mahuli mo siya na nagsasagawa ng hipnotismong bato, doon lang natin mapapatunayang ginamitan niya talaga si Teban ng ganong uri ng karunungan. Naiintindihan mo ba kung ano ang ibig kong sabihin? Opo. Pero, malapit niya na kaming paalisin sa bahay. Kailangan ko pong kumilos kagad. Gusto ko lang pong malaman kung ano ang kaugnayan ng lupa sa pagkamatay ng mga magulang ko. Tama po ba ang kutob kong hindi lason ang ikinamatay nila? Batay sa malungkot na reaksyon ng muka ni Lolo Puling, napagtanto kong tama nga ang sinabi ko. Hindi lason ang ikinamatay ng mga magulang ko, kundi pinatay sila. Direktang sinabi sa akin ni Lolo Puling na si Jorge ay pinuno ng mga aswang na tiktik at ito mismo ang tumapos sa buhay ng aking ama. Hindi ako makapaniwalang patuloy na namumuhay ang mga ganong uri ng nilalang sa baryo namin. Sabi ni Lolo Puling na ito raw ang dahilan kung bakit may takip ang kabaong ng mga magulang ko nang dumating ako. Dahil kitang-kita raw ang brutal na sinapit nila sa kamay ng mga tiktik. Nanginginig ang katawan ko dahil sa labis na galit. Humanda sila. Papatayin ko sila. Pagbabayaran nila ang ginawa nila sa mga magulang ko. Uubusin ko ang lahi nila at si Jorge. Ako mismo ang papatay sa kanya. Huminahon ka muna, Pando. Marami ang makakarinig sa atin. Binabantayan ng mga tao ang lahat ng kilos natin. Dahil alagad na sila ni Jorge. Lahat sila ay mga aswang na tiktik. Hinawaan sila
ng pagiging aswang ni Jorge. Lahat po sila aswang. Paano po nangyari yun? May suot po akong medalyong 7 arkanghel. Bakit hindi ko po nararamdaman ang presensya nila bilang aswang? Dahil wala ng bisa ang suot mong medalyon. Ho? Teka, sandali lang po. Paano po nangyari yun? Dahil hindi mo na yan ginagamit. Matagal kang tumigil sa pagiging manunugis na mag-aswang. Kaya naglaho na rin ang kakayahan nitong makaramdam ng presensya ng mga kampon ng kadiliman. Tatang, paano ko po may babalik ang bisa po ng medalyong 7 arkanghel? Sa pamamagitan ng ritual. At sa bagay na yan ay matutulungan kita. Kaya habang wala pang taglay na kapangyarihan ng medalyon mo, mag-iingat ka sa bawat kilos mo. Lalo na ngayon na malakas na ang puwersa ng hukbo ng mga tiktik sa baryong ito. At kasabwat pa ang punong barangay na si Kapitan Nolasco. Hindi po ako natatakot sa kanila. Kahit magsama-sama pa silang lahat. Dahil simula ngayon, ako na ang magiging banta sa lahi nila. Hindi ko hahayaang makuha nila ang lupa ng mga magulang ko. Lalaban ako kahit na anong mangyari. Sabihin nyo, ano po ang kailangan kong gawin para mabawi ang lupa ni tatay? Kailangan mong mahanap ang titulo ng lupa sa loob ng bahay ninyo. Kahit may kasunduang hawak si Jorge, kung wala sa kanya ang titulo ng lupa, walang bisa ang hawak ng dokumento. Hinanap din ni Teba ng titulo noon, ngunit nabigo siya dahil si Gaston ang nagtago nito sa bahay ninyo. Yun din ang dahilan kung bakit kinukuha ni Jorge ang bahay at ang lupa ng mga magulang mo. Kung ganun, yun po ang una kong gagawin. Hahanapin ko po ang titulo ng lupa. Nakuyong ko ang mga kamao ko at tila sasabog ang dibdib ko dahil sa labis na galit. Maya-maya pa ay ikinuwento ko rin sa matanda ang biglang pagsalakay ng mga aswang na tiktik sa bahay at bumakas ang pag-aalala sa mukha nito. Ibig sabihin, nagsisimula na sila magulo sa'yo. Papatayin ka nila at pagkatapos sa kanila papasukin ang bahay nyo upang hanapin ang titulo. Kailangan mo silang maunahan, Pando. Hindi po kaya, hindi lang titulo ang pakay nila. May kutob po kung may iba pa silang hinahanap maliban sa titulo. Anong ibig mo sabihin? Bata pa lang po ako nun, ay alam ko na po tungkol sa nakatagong mga agimat ni Lolo Gaston. Minsan na pong hinangad ng supremo ng mga aswang ang anting-anting ni Lolo Gaston. Kaya natitiyak ko pong isa yun sa dahilan kung bakit gusto rin ni Jorge na mahanap yun para gamitin niya sa pagpapalakas ng kanyang kapangyarihan. Sa palagay ko tama ka, Pando. Dahil hindi lang yun basta agiman, kundi ito rin ang mga sandatang papatay sa pinuno ng mga aswang na tiktik. Naalala kong bago mamatay si Teban, sinabi niya kay Jorge ang tungkol sa iniingatan niyang agiman. Sigurado ko na yun ang dahilan kung bakit naging agresibo sila sa pagpapalaya sa inyo. Kailangan ko pong mahanap kagad ang mga sandatang agimat bago pa sila sumalakay sa bahay. Pagkatapos naming mag-usap ni Lolo Puling, ay agad akong nagpaalam sa kanya, pauwi sa bahay. Pagdating ko, hinanap ko agad ang titulo ng lupa sa mga gamit ni tatay. Pero, nabigo akong makita yon. Pagsapit ng gabi, napatanaw ako sa labas ng bintana. Iniisip ko ang mga pinag-usapan namin ni Lolo Puling. Hindi ko tuloy na malayang nasa tabi ko na pala ang asawa kong si Lena. Pando, kanina pa kitang napapansin walang kibo. Simula pa nang dumating ka kanina. Ano ba nangyari sa lakad mo? Marami ako natuklasan, Lena. Nalaman ko ang totoong dahilan ng pagkamatay ng mga magulang ko. At kung sinong nasa likuran nito. Alam ko na rin kung anong uri ng aswang ang umatake sa atin. Sila ang mga aswang na tiktik. Bumakas ang gulat sa mukha ni Lena nang sabihin ko yun sa kanya. Ikinuwento ko kung ano ang mga pinag-usapan namin ni Lolo Puling, pati na ang tungkol sa mga aswang na tiktik at kung ano ang totoong pagkatao ni Jorge. Pagbabayarin ko pumatay sa mga magulang ko.
Kung kinakailangan bumalik ako sa pagiging manunugis ng mga aswang ay gagawin ko, Lena. Mabigyan ko lang ng katarungan ang sinapit nila. Ano bang pinagsasasabi mo, Pando? Kung pinatay si nanay at tatay, aba, delikado tayo sa lugar na to. Huwag ka nang bumalik sa dati mong gawain. Natatakot ako para sa'yo. Dito lang tayo, Lena. Hindi tayo aalis. Pando, nasisiraan ka naman ng ulo. Ilalagay mo sa panganib ang buhay namin ng anak mo, ganun ba? Hindi ko alam kung anong tumatakbo sa isip mo. At kung ano man yan, ang mabuti pa kalimutan mo na. At umalis na lang tayo rito. Buhay ng mga magulang ko ang kinuha ng mga aswang na yun, Lena. Kaya hindi ako aalis dito hanggat hindi ko nabibigyan ng hustisya ang nangyari sa kanila. At paano kami? Ha? Paano kung ikaw naman ang mapahamak? Naisip mo ba kami ng anak mo? Palagi ko kayong iniisip, Lena. At walang mangyayaring masama sa inyo. Pinapangako ko yan. Sa ngayon wala pa. Hindi natin alam kung ano mangyayari sa mga susunod na mga araw. Ikaw na rin ang sabing wala ng bisa ang medalyong suot mo, di ba? Anong gagamitin mong panlaban sa mga tiktik? Sige nga. Hindi mo ako naiintindihan, Lene. Ako ang di mo naiintindihan, Pando. Natatakot ako hindi para sa sarili ko, kundi para sa mga anak natin. Hindi agad ako nakapagsalita. Alam kong may punto si Lena. Subalit buo na ang desisyon ko. Haharapin ko ang mga aswang na tiktik. Pasensya ka na, Lena. Pero hindi na magbabago ang isip ko. Kayo na lang munang bumalik sa Batangas para sa kaligtasan niyo. Hindi kami aalis dito. Bahala ka. Total nakapag-desisyon ka na pala. Para sa pag-uusap natin ito. Kung wala nang nakakapagpabago sa desisyon mo. Hindi na ako nakipagtalo sa asawa ko. Dahil nakita kong bumakas ang galit sa mukha niya. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko bago ako napatanaw sa labas ng bintana. Maya-maya pa ay narinig ko ang yabag ng paa ni Natoy papalapit sa kinaroroonan namin. Kinusot-kusot pa nito ang kanyang mga mata. Halatang galing ito sa pagtulog. Tay, Nay, ano pong ginagawa niyo po rito sa sala? Anak, bakit gising ka pa? Narinig ko po kasi kayo nagtatalo ni tatay eh. May problema po ba kayo? Wala, anak. Sige na, matulog ka na ulit. Hindi po kasi ako makatulog sa kwarto ko. Ang init po. Para pong may kakaiba sa paligid. Ano sabi mo? Para pong may aswang sa paligid. Hindi natapos ni Natoy ang iba pa niyang sasabihin dahil bigla kaming nakarinig ng malakas na pagkutkot sa itaas ng bubong. Nagkatinginan kaming tatlo at bumakas ang takot sa muka ng asawa ko. Agad ko siyang hinawakan sa kamay at inutusan ko ang anak kong si Natoy. Natoy, anak! Kunin mong asin sa loob ng kusina! Bilisan mo! Opo, tay! Mabilis na tumakbo ang anak ko papunta sa kusina. Ako naman ay kinuha ang itak na nakasabit sa likod ng pinto. Binunot ko ito sa kaluban, saka tumingala sa bubong. Saktong pag-akyat ko, nabutas ng nilalang ang anahaw. Nagsalubong ang paningin namin ng aswang na tiktik, kaya nagulat din ito at umangin ng malakas. Hindi ako nagdalawang isip. Mabilis kong itinarak ang itak sa mukha niya. Napaatungal ang tiktik dahil sa labis na sakit at nahulog ito sa lupa. Lena, dito ka lang! Natoy, bilisan mo! Bantayan mo nanay mo rito! Tay! May aswang din po rito sa kusina! Agad akong tumakbo papunta sa kusina at nakita ko ang aswang na pilit pumapasok sa loob nito. Mabuti na lang at agad itong sinabuyan ng asin ng anak ko. Kaya napasigaw ito ng malakas at lumayo sa nasira nitong dingding. Natoy, halika na! Samahan mo nanay mo rito at harapin ko ang mga aswang sa labas! Sige na! Sige po, tay! Mag-iingat po kayo! Lena, huwag kang hihiwalay sa anak mo, ha? Haharapin ko ang mga hayop na yun. Pagsisisihan nila ang pagpunta nila rito. Mag-iingat ka, Pando!
Paglabas ng bahay, ay nadatnan kong nakatayo ang aswang na may tama ng saksak sa muka. Inaalalayan nito ng kanyang mga kasama. Saan kayo pupunta, ha? Harapin niyo ako! Huwag kayong tumakas! Gulat na humarap sa akin ang mga aswang na tiktik at agad nila akong sinalubong ng kalmot. Mabuti na lang at mabilis akong nakaiwas. Tinamaan ko sila ng tig-isang taga sa dibdib. Sabay silang bumagsak sa lupa. Ginamit nila sa akin ang mahaba nilang dila na pumulupot sa bewang ko. Tinabas ko ito gamit ang itak. Malakas silang umangin habang tumutulo ang kanilang dugo mula sa kanilang bibig. Nang lapitan ko sila, itinaas nila ang kanilang kamay habang nakikiusap na huwag ko silang patayin. Subalit, naalala ko ang ginawa nila sa mga magulang ko. Kaya naging bingi ako sa kanilang pagmamakaawa. Tig-isang saksak sa tiyan ang ginawa ko. Hindi pa ako nasiyahan at sinaksak ko rin sila sa dibdib. Nagkikikisay ang kanilang katawan dahil sa labis na sakit. Simula ngayon, buhay niyo na ang kukunin ko sa bawat pagpunta niyo rito. Mga hayop kayo! Pinatay niyo ang mga magulang ko! Kaya hindi ako maawa sa inyo! Ito pa ang isa! Ah! Nilastas ko ng tuluyan ang kanilang leeg hanggang sa bumalik sila sa pagiging tao at agad ko silang nakilala. Anak ng putya! Hindi ako maaaring magkamali. Isa kayo sa tauhan ni Ore. Humanda kayo. Ito na ang magiging katapusan nyo. Ilang beses ko sila tinaga gamit ang aking itak. Hindi ko sila tinigilan hanggat hindi ko sila napapatay. Hindi ko na malayang nasa tabi ko na ang mag-ina ko. Lumapit si Natoy sa mga tiktik. Sinabuyan niya ito ng asin at sa isang iglap, nasunog ang kanilang katawan. Pando, hindi talaga tayo titigilan ng mga aswang na yan. Umalis na tayo rito habang may oras pa. Pwede ba, Lena? Huwag na natin pagtalunan pa nangyari ito. Hindi naman tayo napahamak, di ba? Nakita mo naman. Kaya ko sila. Kaya sila ni Natoy. Ibig mo sabihin, ihaharap mo ang anak natin sa mga aswang? Papalabanin mo siya? Oo, Lena. Dahil siyang tagapagmana ko balang araw. Tagapagmana saan? Baka hindi natin makita ang paglaki ni Natoy dahil maaga siyang mawawala sa atin. Tumigil ka, Lena. Walang mawawala sa pamilya natin. Tandaan mo yan. Ewan ko, Pando. Hindi ko matatanggap ang katwiran mong yan. Nay, Tay, huwag na po kayo mag-away. Nay, gusto ko po ang ginagawa ko. Ito lang po ang paraan ko para makatulong po sa inyo ni Tatay. Kaya, huwag po kayo mag-alala. Dahil sa sinabing yun ng anak ko, ay tumigil kaming mag-asawa sa pagtatalo. Hindi ko gusto na malagay sa panganib si Pandoy, pero kailangan naming lumaban at kailangan niyang matuto bilang sunod na lahi ng manunugis ng mga aswang. Nakita ko na meron din siyang likas na tapang. Nilapitan ko si Natoy at hinaplos ko ang kanyang buhok. Natoy, pasensya ka na sa amin ng nanay mo, ha? Pasensya ka na rin kung pati ikaw ay nadadamay sa problema ko. Tay, anak niyo po ako, di ba? Kaya kung ano man po ang problema niyo, damay po talaga ako. Tutulong po ako sa inyo sa abot po ng aking mga kaya at gagawin ko po ang lahat para hindi magtagumpay ang mga tiktik. Salamat, anak. Salamat dahil naiintindihan mo si tatay. Lumipas ang ilang araw at wala nang gumagambala sa amin na aswang na tiktik. Ngunit isang araw, dumating si Jorge kasama ang mga tauhan niya. Kumusta, Pando? 2 araw na lang ang natitirang palugit ko sa inyo mag-anak. Ipinapaalala ko lang sa inyo na kailangan nyo nang umalis sa lupa ko. Lupa ko, Jorge. Wala ka ritong pag-aari. Aba, sa tono ng pananalita mo wala ka talagang balak umalis sa lupang ito, no?
Oo naman, dahil ipaglalaban ko ang karapatan ko sa lupaing inaangkin mo. Hanggat wala kang naipakikitang titulo, hinding-hindi ako aalis dito. Anong sabi mo? Huwag ka na magkunwari. Alam ko ang totoong nangyari sa mga magulang ko. Hindi sila nilason, kundi pinatay sila. Kaya huwag ka na magpanggap dahil bistado na kita. Alam kong alam mo kung ano ang tinutukoy ko, hayop ka. Anong ibig mo sabihin? Hindi ko ipapaubaya sa iyo ang lupa ni tatay. Sige na, makakaalis ka na. Habang kaya ko pang magtimpi ng galit ko. Nung isang gabi, may bumisita sa akin dito at pinatay ko sila. 2 silang aswang. Natauhan mo, hayop ka! Bumakas ang gulat sa mukha ni Jorge nang direkta kong sinabi ang tungkol sa kanyang mga tauhan. Ngunit hindi ito nagpalata at mas piniling maging kalmado sa harap ko. Abay, hindi ko alam ang sinasabi mo. Ang galing mo magkunwari ah. Bistado na kita. Akala mo siguro hindi ako papalag sa inyo, no? Alam ko na isa kang aswang, Jorge. At ikaw ang nasa likod ng pagpatay sa mga magulang ko. Aba, mabigat na paratag ang sinasabi mong yan. Baka kasuhan kita. Hindi kasuhan mo. Nang magkalabasan na tayo ng baho. Huwag mo kong hinahamon, Pando. Hindi kita hinahamon. Ipinapaalam ko lang sa'yo kung sino ba talaga ang kinakalaban mo. Kaya kung gusto mong makuha ang lupan to, ipakita mo ang titulo ng ama ko. Dahil ako, may hawak akong titulo. Kailangan kong magpanggap na nasa akin ang titulo ng lupa upang matinag ko ang tapang na ipinapakita sa akin ni Jorge. Mukhang gumana naman ang naisip kong plano. Ngunit si Lena, nag-alala siya, kaya humawak siya sa braso ko para pigilan ako. Natigilan lang kami nang lumabas si Natoy, dala ang Tupperware na puno ng asin. Nakita kong bumakas ang takot sa anyo ni Jorge at ng mga kasama niya. Tay, madali lang naman pong palisin ng mga bisita nyo eh. Teka. Anong ibig sabihin ng anak mo, ha, Pando? Ano sa palagay mo ang gagawin ng anak ko? Ha, Jorge? Wisit, manang-mana sa iyo ang anak mo. Walang galang! Dahil sa sinabi nito, nagmistulang dumakot si Natoy ng asin. Kaya wala na silang nagawa, kundi ang umalis sa loob ng bakuran namin. Pagkatapos, ay lumapit sa akin si Natoy, habang nakangisi ito ng nakakaloko. Magaling ang ginawa mo, anak. Pinabilib mo ko ah. Nakita niyo po ba ang itsura nila, Tay? Oo, anak. Para silang mga asong na bahagang buntot. Natuwa pa kayo sa lagay na yan, ha? Hindi niyo ba alam na dahil sa ginawa ninyo, ay para na rin kayo nagamo ng away. Isa pa, ang tungkol sa titulo ng lupa, Pando. Alam kong nagsinungaling ka kanina. Wala talaga sa iyo ang titulo. Kailangan kong gawin yun, Lena, para masindak si Jorge. Pero dahil nga sa ginawa mo, mas lalo nang lumaki ang problema mo. Lena, wala ka bang tiwala sa akin? Nakita mo naman, di ba? Gumanang naisip kong taktika. Taktika ka dyan. Paano? Kung hanapan ka nga ng titulo, Aber, anong ipapakita mo? Bago nila ako balikan para sa titulo, sisimulan ko ng hanapin ang dokumento sa loob ng bahay natin. Tay, tutulong po ako sa inyo. Samantala, sa kabilang dako naman sa bahay ni Jorge, galit na galit ito nang pumalag ako sa kanila. Hayop ang lalaking yun. Kasama ang kanyang anak. Hindi ako makakapayag na matalo nila ako. Kukunin ko ang lupa kahit na anong mangyari. Marami na akong isinakripisyo para sa lupa na yun. Nagwala ito at binasag ang kanyang mga gamit. Lahat ng mga tauhan niya na hindi nakakasagot sa mga tanong niya ay pinagsususuntok niya sa dibdib. Ngayon lang ako napahiya ng ganito. Hindi ko ito mapapalampas. Kayong mga alagad ko. Mamayang gabi, salakayin sila. Dating gawin. Patayin kung kinakailangan. Pagkasabi nun ni Jorge,
ay umalingaw-ngaw ang sigaw nito sa loob ng kanyang mansyon. Samantala, sa bahay naman namin ay kanina pa kami naghahanap ng titulo sa mga gamit na naiwan ng mga magulang ko. Pero wala talaga kaming makita. Sige na Lena, Natoy, magpahinga na kayo. Ako na lang ang maghahanap sa titulo ni tatay. Agad na nagpahinga ang mag-ina ko sa upuang kawayan. Pagkatapos ay inabala ko ang sarili ko sa paghahanap sa titulo. Ngunit lumipas pa ang ilang oras, bigo akong mahanap yon. Kaya sumuko na rin ako. Dahil dito, dismayado akong lumabas ng bahay para magpalipas ng init ng ulo. Maya-maya pa, ay natanaw kong tumatawid sa pilapil si Lolo Puling. Nang makita niya ako, ay nagmadali siya sa paglapit. Lolo Puling, ano pong ginagawa niyo rito? Nabalitaan ko sa labasan kanina na sinalakay daw kayo ng mga aswang noong nakaraang gabi. Totoo ba yon? Oo, pero hindi po sila nagtagumpay. Sa tulong po ng anak kong si Natoy, napatay namin sila. At totoo rin bang nanggaling dito si Jorge kasama ang mga tauhan niya? Ano nangyari? Sinaktan ba nila kayo? Hindi po, dahil naitaboy sila ng anak ko. Kaya lang, hindi ko po napigilan ang sarili ko eh. Nasabi ko kay Jorge ang lahat ng nalalaman ko tungkol sa ginawa niya sa mga magulang ko. Ano ka mo? Abay, bakit mo ginawa yun? Pasensya na po, Lolo Puling. Wala eh. Nadala ako ng galit ko eh. Gustong gusto ko na po siyang patayin kanina nang magkaharap kami. Naisip ko lang po mag-ina ko. Diyos ko! Natitiyak kong ako ang sasagi sa isip niya. Dahil minsan niya nang pinagbantaan ng buhay ko para ilihim sa iyo ang ginawa niya sa mga magulang mo. Pero huwag kang mag-alala. Hindi naman ako natatakot sa kanya. Siya nga pala, iba ang dahilan kung bakit ako nagpunta rito. Halika, doon tayo mag-usap. Itinuro ng matanda sa akin ang bangko na nasa ilalim ng puno. Saka kami naupo roon at pumanaw sa palayan. Hindi agad ako nagtanong sa matanda. Sa halip ay napako ang atensyon ko sa kulay dilaw na mga palay. Isang linggo na lang po ay malapit ng anihin ng mga palay. Kung hindi po ako kikilos ngayon, kay Jorge mapupunta mga palay na yan. Yan po yung pinaghirapan ng mga magulang ko tapos kukunin lang ng iba para silang makinabang. Masakit po ito para sa akin. At para nang sasabog ang dibdib ko dahil sa galit. Kaya hindi ko po talaga napigilan ang sarili ko kanina. Oo, alam ko naman yun. Kaya huwag ka mag-alala, ayos lang ako. Siya nga po pala, Lolo Puling. Ano po bang dahilan at naparito po kayo? Tungkol ito sa paghahanap mo ng titulo. At kung ano ang maitutulong ng medalyon mo sa paghahanap mo sa kinaroroonan ng mga gamit ni Gaston. Ho? Paano po makatutulong ang medalyon ko? Magsasagawa tayo ng ritual para sa bisa na suot mong medalyon. Kapag nagawa natin maibalik ang bisa nito, saka mo lang mahahanap ang kinaroroonan ng mga akiman. Kikilalanin ng medalyon ang kanyang gabay sandata. Gabay sandata? Ano po yun? Gabay sandata ang tawag sa gintong buntot ng page na nagiging latigo sa gabi. Kahapon ko lang naalala ang tungkol sa kaugnayan ng medalyon mo sa sandata ni Gaston. Teka, sandali lang po. Hindi ko po kayo naiintindihan, Lolo Puling. Ipinaliwanag sa akin ni Lolo Puling kung ano ang ibig nitong sabihin at hindi ako makapaniwalang malaki pala ang kaugnayan ng medalyong 7 arkanghel sa mga agimat ni Lolo Gaston. Kailan po natin sisimulan ng ritual? Ngayon, Panto, kaya ihanda mo ang sarili mo. Nang hapon na yon, ay sinimulan namin ang ritual. Pumwesto kami sa likod ng bahay namin at naghanda ng mga gamit si Lolo Puling, kabilang ang bertug ng putik na pag-aari ni tatay. Ito ang gagamiting pang-orasyon ni Lolo Puling upang mas mapalakas pa ang bisa ng suot kong medalyong 7 arkanghel. Alam din ng mag-ina ko ang gagawin namin, kaya naroroon din sila nang kami ay magsimula. Nagpabaga ng apoy si Lolo Puling. Pagkatapos ay inilagay niya ito sa bao. Pinatakan niya ito ng langis
tawas, insenso, at kamangyan. Inilatag niya rin sa loob ng bao ang dahon ng palaspas at bertud ng putik. Nang kumalat ang usok nito, ipinahubad sa akin ni Lolo Puling ang suot kong medalyong 7 arkanghel at kinuha niya ito sa kamay ko. Saka siya naupo sa tapat ng bao na nakalapag sa lupa. Ganon din ako, Sir Blair. Sinunod ko ang senyas ng kanyang mga kamay. Kasabay nito ay pumikit ang matanda. Saka mahinang bumulong sa kanyang palad na may medalyon. Umusal ito ng mahinang orasyon. Maya-maya pa ay iniikot niya ito sa tapat ng aking ulo habang walang tigil sa pagsambit ng orasyon. Kasunod nito ay naramdaman ko na para bang may bumalot na mainit na hangin sa buong katawan ko. Ipikit mong mabuti ang mga mata mo, Pando. Pagkatapos, gayahin mo ang orasyong sasambitin ko. Tatandaan mo mabuti ang bawat salita at ang pagkakasunod-sunod ng orasyon ko dahil isa itong mahalagang paraan sa pagbibigay ng bisa sa kapangyarihan ng medalyong 7 arkanghel. Saka nito muling hinipan ng 3 beses ang palawit ng medalyon ko. Pagkatapos ay ikinurusyon sa kanyang noo at sa aking noo. Kahit nakapikit ako, ay para bang nakikita ko ang kanyang ginagawa. Indikasyong unti-unting nagkakaroon ng bisa ang medalyon. Ngayon naman ay ipatugbog yung palad dito sa kamay kong may medalyon. Itapat natin sa umuusok na bao. Huwag kang magmumulat ng mga mata hanggat hindi ko sinasabi. Ganun nga ang ginawa ko at naramdaman kong uminit ang medalyon sa palad namin ni Lolo Puling. Pagkatapos ay umusal ito ng malakas na orasyon. Kapag uminit ang medalyon, nangangahulugang may bisa na ang agibat mo, Pando. Pwede mo na ulit isuot ang medalyon sa leg mo. Pero tandaan mo, kailangan magsagawa ka pa rin ng ritual ng paglalapat ng orasyon tuwing sasapit ang Biyernes ng 3:00 ng madaling araw. Sige po, tatandaan ko po, Lolo Puling. Nang maisuot ko ang medalyon sa leeg ko, para bang nagkaroon ako ng kakaibang lakas sa katawan ko. Luminaw ang paningin ko at gumaan ang loob ko. Hayan, taglay mo na ngayon ang kapangyarihan ng medalyong 7 arkanghel. Hindi ka nila basta-basta mapapabagsak. Madali mo ring malalaman kapag nasa paligid mo ang aswang. Dahil mag-iinit ang medalyon mo. Kahit magpalit ng anyo ang tiktik bilang baboy, hindi sila makakapagtago sa babalang ibibigay sa iyo ng agibat mo. Paano po ito makakatulong sa paghahanap ko sa may wagan sandata? Mamayang gabi, gawin mo ang paglibot sa bahay mo. Kikislap ang mahiwagan sandata sa oras na mahawakan mo ang kinaroroonan nito. Ibig pong sabihin, ang liwanag ng gintong buntot ng pagi ang magtuturo sa akin kung saan po ito naroroon. Ganun ho ba? Tama ka, Pando. Minsan nang nabanggit sa akin ng iyong amang si Teban ang tungkol sa sandata. Ikaw lang daw ang makakaharap nito dahil sa suot mong medalyon. Bakit po ako? Dahil ikaw ang tagapagmana ni Gaston, hindi ang iyong ama. Kaya nga sa iyo ipinagkaloob ni Teban ang medalyon ni Gaston, ng lolo mo. Ito ang patunay kung bakit hinayaan kanyang umalis sa baryo ito upang mailayo mo sa mga aswang ang medalyong hinahangad ng pinuno ng mga tiktik. Pasensya ka na kung ngayon ko lamang naalala ito. Ayos lang po. Ang mahalaga, unti-unti nang nagkakaroon ng linaw ang lahat. Ngunit tandaan mong malakas ang kalaban mo, Pando. May kakayahan siyang gumamit ng hipnotismong bato. Kaya huwag mo siyang babaliitin. Maaari kanyang magamit laban sa pamilya mo nang hindi mo nalalaman. Paano ko po malalabanan ng hipnotismong bato? Ang orasyong itinuro ko sa inyo, yun ang gagamitin mo laban sa hipnotismong bato. Napatingin ako sa gawi ng mag-ina ko nang sabihin yun ng matanda. Pagkatapos ay tumayo kaming dalawa at lumapit sa kanila. Ano pong gagawin ko para maprotektahan ko po ang asawa at anak ko?
Dumukot sa bulsa ang matanda at ibinigay niya sa akin ang maliit na bote. Ayon sa kanya, may lamang langis yun na gawa sa luyang pula. Ilagay ko raw ito sa balat ng anak ko at sa tiyan ni Lena. Sa ganong paraan daw ay hindi sila kagad malalapitan ng mga aswang na tiktik. Nagpasalamat ako sa matanda, ngunit sinabi niya sa akin na tumatanaw lang daw siya ng utang na loob sa mga magulang ko at kay Lolo Gaston. Napakiusapan ko rin ito na tulungan ako sa pagharap sa mga tiktik. Sa ngayon, kailangan nating magplano ng maigi. May naisip na po ba kayong magandang plano? Oo. Makinig ka. Gagawa tayo ng mga patibong gamit ang mga pangontra sa mga tiktik. Ano pong klaseng pangontra? Lalagyan natin ng asin, bawang at luya ang bawat patibong. Tay, tutulong po ako sa inyo. Pati si nanay. Para po mapabilis po ang paggawa po ninyo ng patibong. Magandang ideya ang naisip mo, Natoy. Aba, Pando, talaga palang maaasahan ang anak mong ito. Opo, Lolo Puling. Magaling talaga ang anak kong yan. Kung ganun, sa palang tagapagmana mo, kailangan mo rin siyang ingatan. Kailangan hindi makuha ng aswang ang anak mo, Pando. Bakit po? Ano pong ibig niyo sabihin? Ang batang may dugong antingero ay pwedeng magamit laban sa'yo. Sa paano pong paraan? Gagamitin nila ang dugo ni Natoy para mahawakan nila ang gintong buntot ng page. Kapag nangyari yun, magagamit nila ito laban sa'yo at yun ang nag-iisa mong kahinaan. Sinasabi niyo po bang kahit ako nagmamay-ari sa sandata, ay maaaring ito rin ang pumatay sa akin? Oo, Pando. Dahil sa dugo ng anak mo, makokontra nila ang bisa ng sandata. Lalo na kapag may alam sa itim na karunungan ng kalaban mo. Kaya tandaan mo ang sinabi ko. Sige po, tatandaan ko po yan. Dahil sa sinabing yun ng matanda, ay kinabahan ako. Napasulyap ako sa anak ko, pati kay Lena, na bumakas din ang pag-aalala sa kanyang mukha. Wala kaming inaksayang oras noon. Agad kaming naghanda at gumawa ng mga patibong. Tulong-tulong kaming mag-anak. Napakabilis ni Natoy kumilos para hakutin ang mga pinutol kong kawayan. Si Lena naman ang tagatulis ng dulo nito. Ako ang tagalagay ng kawayan sa loob ng hukay. Si Lolo Puling naman ang naglagay ng mga pangontra sa bawat kawayan na ibinaon namin sa lupa. Naglagay din siya ng mga pangontra sa bubong at kwarto ng asawa ko. Nang matapos kami sa ginagawa namin, si Lolo Puling ang gumawa ng mga latang nakalaylay sa aming pintuan. Sa oras na merong dumating na tiktik, lilikha ito ng ingay na magbibigay sa akin ng hudyat upang harapin ang mga aswang. Hindi ako natulog ng mga oras na yon dahil nilalagyan ko ng katas ng luyang langis ang balat ni Natoy at ang tiyan ni Lena. Naglagay din ako sa aking katawan, maging kay Lolo Puling. Nang handa na ang lahat, naghintay na lang kami sa pagdating ng mga aswang na tiktik. Pagsapit ng gabi, ay biglang tumunog ang latang nakasabit sa may pintuan, indikasyong merong mga aswang sa paligid. Magsipaghanda kayo. Naririyan na sila. Lalabas po muna ako, Lolo Puling. Kayo po muna ang bahala sa mag-ina ko. Mag-iingat ka, Pando. Sige, ako nang bahala sa mag-ina mo. Salamat po. Ikaw naman, Natoy. Ikaw nang bahala rito, ah. Opo, Tay. Mabilis akong lumabas ng bahay dala ang itak at nagtungo sa gitna ng bakuran. Hindi na ako nagulat nang makitang nakatayo ang mga tao sa harapan ng bahay namin. Sa gitnang unahan nila ay nakatayo ang nakangising si Jorge. Narito ka ba para sa lupa? O para ipakita sa akin ang totoo mong pagkatao? Pareho. Dahil sa pagkakataong ito, kasama ang buhay mo sa kukunin ko. Masyado mo yata akong minamaliit, Jorge. Teka, may bote rin kayo ng langis? Para saan yan? Pangontra sa akin, ganun ba?
Hindi na mahalaga kung para saan ang mga ito. Ang mahalaga, nasa harapan ka namin. Sige mga alagad ko, pasukin ang kanyang bahay at palayasin sila. Kapag pumalag, patayin nyo. Isang hakbang pa lang ang ginawa ng mga ito, ay agad silang nahulog sa balon na ginawa ko. Puno ito ng matutulis na kawayan, na kapag bumagsak roon ang taong may dugong aswang, ay agad ding masusunog ang katawan. Napuno ng usok ang loob nito, kaya galit na napatingin sa gawi ko si Jorge. Anak ng puta, mag-iingat kayo. Marami palang patibong ang nagkalat sa paligid. Simula pa lang yan, Jorge. Unti-unti kong uubusin ang mga alagad mo. Akala niya siguro, hindi ako papalag sa inyo, no? Dahil sa nangyari, sabay-sabay nang binuksan ng kanyang mga alagad ang bote at inihaplas nila ang langis sa kanilang katawan. Nanlaki ang mga mata ko nang magpalit sila ng anyo bilang aswang na tiktik. Saka naman nag-init ang aking suot na medalyong 7 arkangel. Kahit maging tiktik pa kayo, hindi kayo uubra sa aking mga patibong. Nagkakamali ka. May kakayahan silang tumalon na mataas. Sige, tignan na lang natin kung sino ang nagkamali sa ating dalawa. Sa unang pag-atake nila bilang aswang, hindi rin sila nakaligtas sa mga patibong ko mula sa puno. Marami ang nasaksak ng sibat habang sila ay nasa ere. Ang ibang umakyat sa bubong ay nasunog din dahil sa asin nakakalat sa ibabaw ng bubong. Galit na galit talaga si Jorge dahil sa pagkalagas ng kanyang mga alagad. Ang mga nilalang ay tumigil sa pag-atake. Tumayo sila at humanay habang si Jorge ang nakatayo sa unahan at nakangisi. Kinuha nito ang bote ng langis na nasa ibabaw ng bewang niya. Pagkatapos ay naghaplas ito ng langis sa kanyang balat. Unti-unting nagbago ang anyo nito. Kumulubot ang kanyang balat. Tinubuan ito ng matutulis na mga kuko at tenga na matulis. Pagkatapos naging kulay pula ang kanyang mga mata, saka umangin lang malakas. Sumabay sa kanyang pag-angin ang kanyang mga alagad. Kahit magpalit ka pa ng anyo, Jorge, hindi ako matatakot sa'yo. Hindi ako naparito para lang takutin ka. Naparito ko para patayin ka. Kayong mga humahadang sa akin ay buburahin ko sa mundo. Ginagawa yan, hindi sinasabi. Ang lakas ng loob mong hamunin ako. Isa ka lang na magpipitsyuging manunugis na walang kakayahan para labanan ako. Nag-iisa ka lang, Pando. Hindi nag-iisa ang tatay ko! Narito din ako! Lalaban din ako sa inyo! Patay kung patay! Lahat kami ay napatingin sa gawi ni Natoy. Gulat na gulat ako nang makitang lumabas ang anak ko mula sa bahay namin. Pumwesto ito sa tabi ko. Dala niya ang isang tupperware na puno ng asin. Natoy, bumalik ka na ng bahay. Bantayan mo nanay mo ron. Tay, si Lolo Puling po nagpalabas sa akin dito. Gusto po niyang tulungan kita sa paggarap sa mga tiktik. Paano nanay mo ron? Kaya na raw po niyang ipagtanggol si nanay. Tama lang, Saksak. Ipakita niyo mag-ama kung gaano kayo kalakas. Hindi kayo mananayo sa hukbo ko! Nagkakamali ka, Jorge. Hindi kami magpapatalo sa'yo at hindi ka magtatagumpay sa pagkuha mo sa lupa ng aking ama. Ikaw ang hindi magtatagumpay, Pando. Dahil alam kong wala rin sa'yo ang titulo ng lupa, kagaya ng tatay mo. Wala rin siyang naipakita sa aking titulo. Kaya humanda ka. Dahil papatayin na lang kita para matapos na ang paghihirap ko. Kagaya ng ginawa ko sa mga magulang mo. Hayop ka. Pagsisisihan mo ang ginawa mo sa mga magulang ko. Ako mismo ang papatay sa'yo. Tatagtarin kita ng pinong-pino. Alam ko rin kung ano ang ginawa mo. Kaya napilitan si tatay na pumirma sa papel na hawak mo. Gumamit ka ng hipnotismong bato. Kaya hindi mo pag-aari ang lupang ito. Pues, malapit na kayo magkita ni Teban sa kabilang buhay.
Isasama ko ang pamilya mo at si Tandang Pulig! Mapapatay mo muna ako bago mo masaktan ang pamilya ko at si Lolo Puling. Wala kang masasaktan ni isa sa amin. Tandaan mo yan! Kung ganun, laban talaga ang hanap mo! Hindi lang laban, kundi ubusan ng lahi ang hanap ko! Kung ganun, pagbibigyan kita! Sugod mga alagad! Mabilis kong itinaas ang itak ko at sinimulan namin ang laban ng mga tiktik. Nagtagpo kami sa gitna. Ang iba ay namatay at nasunog sa labas pa lang ng bakuran namin dahil sa mga patibong, habang ang ibang aswang ay umatake sa anak ko pero sinabuyan sila ng asin. Isa-isa silang nasunog habang ako naman ay pinagtatataga ko ang leeg ng mga aswang na umatake sa akin. Ang hihina ninyo! Mga tao lang sila! Wala silang laban sa lakas natin! Patayin niyo sila, mga inutil! Sabay-sabay na umatake sa amin ang mga aswang na tiktik. Subalit wala silang nagawa nang tamaan sila ng asin mula kay Natoy. Pagkatapos ay tinaga ko ang kanilang leeg, braso at binti at maging ang kanilang tiyan. Gulat na gulat si Jorge sa ginawa namin ni Natoy. Bago pa man makalapit sa amin ang kanyang mga alagad, ay agad silang namamatay sa mga patibong. Kaya naman, natigilan ang mga ito at sandaling luminga sa paligid. Hindi maaari! Maubos tayo lahat dito! Atras! Umatras kayo! Saan kayo pupunta? Maraming patibong sa paligid! Hindi patas ang pakikipaglaban mo! Nagpapatawa ka ba? Ikaw ang hindi patas. Traidor ka kung umatake. Kapag napasok namin ang bahay mo, tinitiyak ko sa'yo na magsisisi ka! Kahit lumukso kayo na mataas, hindi rin kayo makakapasok sa bahay namin. Anong sabi mo? Teka! Kung ganun, alam mo sasalakayin namin kayo! Kaya pinagandaan mo ang pagdating namin! Oo, dahil alam kong aatake talaga kayo ngayon. Kaunti lang naman ang isip ng mga aswang na tiktik na kagaya mo. Halos wala na nga yata eh. Sinasabi mo bang mahina kami? Oo naman. Kahit kailan, ang mga nilalang na kagaya mo, hindi magiging malakas. Magiging aburing kayo, kagaya ng utak nyo na kasing kupad ng pagong. Tumigil ka! Huwag mo akong balitin! Hindi ako kasing hila ng pagod! Halos magwala ang pinuno ng mga tiktik nang sabihin ko ang bagay na yon. Dahil sa labis na galit nito, ay nakalimutan nito ang mga patibong. Kaya muntik na itong tamaan ng sibat na lumipad sa ere. Muntik na ako nun! Sige mga alagad ko! Sumurin sila! Patunayan natin na hindi tayo mahila! Sa isang senyas lang nito, ay agad na tumalon papunta sa amin ang mga tiktik. Nakipaglaban ulit kami sa mga aswang. Dahil marami-rami pa rin sila. Nakapasok ang ibang aswang sa loob ng bahay namin. Ngunit hindi sila nakaligtas kay Lolo Puling. Nasunog ang kanilang katawan mula sa asin nito. Sinasabi ko na nga ba't kasama niyo ang matandang si Puling? Natitiyak kong may inilagay kayong pangontra sa balat, kaya hindi kayo nakahawakan ng mga alagad ko! Tama ka. Kaya matakot ka na. Tay, malapit na po maubos ang asin ko. Sige lang anak. Lalaban pa rin tayo kahit wala nang asin. Nang marinig ng mga tiktik ang sinabi ni Natoy, umatake sila sa amin. Ngunit agad silang tinamaan ng asin sa katawan hanggang sa magliyab sila at maging abo. Ang dalawang nilalang na natira ay umatake kay Natoy ng kalmot. Mabuti na lang at agad kong nabuwat ang anak ko at naiiwas ko siya sa mga ito. Gumanti ako sa kanila ng taga. Sipa at suntok naman ang ginawa ni Natoy na direktang tumama sa dibdib ng mga kalaban. Tay, uubusin ko po sa kanila natitirang asin. Sige anak, gawin mo na! Isinaboy ng anak ko ang asin sa dalawang tiktik. Lahat sila ay nasunog
at nagkikisay ang katawan hanggang sa maging abo sila. Pagbabayaran niyo ang ginawa niyo sa mga anak ko! Paano yan? Mag-isa ka na lang, Jorge. Kaya kung matapang ka, sumugod ka, pumasok ka rito. Babalik ako, tandaan mo yan! Pagbabayaran mo ang ginawa mo, Pando! Malalaman ang kanilang pamilya na ikaw ang pumatay sa kanilang kaanak! Hindi ako makakapayag na matalo mo ako! Hindi dito magtatapos ang laban ito! Hihintayin ko ang pagbabalik mo, Jorge! Tandaan mo ito! Babalikan kita! Kayo ang anak mo! Umatras ang pinuno ng mga tiktik na si Jorge. Wala siyang kasama sa pag-alis niya dahil natalo namin ang mga alagad niya nang mawala ito sa paningin namin. Saka ko lang naramdaman ang pananakit ng katawan ko. Tay, ayos lang po ba kayo? Oo, anak. Tay, natalo po natin ang mga alagad ni Mangori. Pero babalik siya, anak. Hanggat buhay pa siya, hindi tayo dapat maging kampante. Ano pong ibig niyo sabihin, Tay? Sa pagbabalik niya, tsak na mas malakas. Mas marami ang kanyang kampon. Pagkahandaan natin ang hukbo niya. Tara na sa loob. Pumasok na tayo. Mabilis kaming pumasok sa loob ng kubo. Nadatnan namin sina Lena at Lolo Puling. Bumakas ang tuwa sa anyo nila, ngunit nawala ang kanilang ngiti nang makitang seryoso ko. Buhay pa si Jorge. Nag-aalala ko sa muling pagbabalik niya. Diyos ko, kailan ba niya tayo titigilan? Hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha ang ninanais niya. Natitiyak kong gaganti siya. Kailangan ko pong mahanap ang sandata upang maging handa ko sa muli nilang pag-atake. Dahil sa pag-aalala ko, lumapit sa akin ang mag-ina ko at niyakap ako ng mahigpit. Si Lolo Puling naman, pagkatapos magpaalam ay umalis na rin ito at nangakong babalik para tulungan akong gumawa ng mga patibong. Pando, natatakot ako. Paano kung sa sunod nilang pag-atake ay magtagumpay na sila? Hindi mangyayari yun, Lena. Lalaban ako kahit na anong mangyari hanggang sa huling hininga ko. Hanggat hindi mo nahahanap ang sandata mo, Pando, hindi mawawala ang pag-aalala ko. Huwag ka mag-alala, Lena. Hindi ko kayo pababayaan. Patawarin mo rin ako kung nadamay ka sa problema ko. Oo, Pando. Kasama mo kami ng anak mo sa labang ito. Tatagan mo ang loob mo, Lena. Magtiwala ka sa amin ng anak mo. May awa ang Panginoon Diyos. Hindi na nagsalita si Lena at yumakap siya sa amin ng mahigpit. Kinabukasan ay naghanda kami ng panibagong patibong. Higit na mas marami ang ginawa ko dahil nasisigurado kong mas maraming aswang ang sasalakay sa amin mamayang gabi. Nang matapos ako sa ginagawa ko, pumasok ako sa loob ng sala. Bigla akong nahilo, kaya't napahawak ako sa haliging kawayan na nasa gitna ng saig. Kasunod nito, ang paglitaw ng kumikislap na liwanag mula sa loob ng haligi. Natigilan ako at kinabahan. Hindi ko inaalis ang paningin ko sa haligi. Bahagya pa akong nagulat nang magsalita si Natoy sa tabi ko. Tay, nagliliwanag po ang haligi, oh. Hindi po kaya nandiyan po ang sandatang hinahanap niyo ni Lolo Puling? Napatingin ako sa mukha ng anak ko dahil maaaring tama ang sinabi niya. Anak, tulungan mo ako. Hawakan mo tong haligi. Bubutasin ko. Hinugot ko ang itak sa bewang ko. Saka ko to binutas. Nang mabiyak ko ang haliging kawayan, tumambad sa paningin ko ang bumagsak na nakabilog na papel. Baston at gintong buntot ng page. Lahat ay nagkalat sa saig. Dahil sa tuwa ng anak ko, dinampot niya kagad ang gintong buntot ng page. Pero napaso ang kamay niya. Kaya nabitiwan niya ito at napaatras siya ng hakbang. Anak, ano nangyari sa'yo? Tay, napaso po ako sa gintong buntot ng pagi. Ano?
Patingin nga ako ng kamay mo. Diyos ko, namula nga. Pero tay, bakit po ako napaso? Baka nagpapahawak lang ito sa taong nagtataglay ng medalyong 7 arkanghel. Susubukan kong hawakan ng sandata para malaman ko kung totoong naiisip ko. Nilapitan ko ang gintong buntot ng pagi. Saka ko ito dinampot sa sahig. Tay, nahawakan niyo nga po! Wala rin ako nararamdamang init, anak. Teka, ano ba itong nakabilog na papel? Mabilis kong dinampot ang papel at binasa ang nakasulat sa loob. Diyos ko, sa wakas, nakita ko na ang titulo ng lupa. Halos maluwa ako nang mabasa ko ang titulo. Saka ako napatitig sa nabiyak na kawayang haligi dahil isa pala itong taguan ng mahalagang bagay at hindi totoong pundasyon sa sala. Ano po to? Isang baston na gawa sa lumang kahoy? Napatingin ako sa gawin ni Natoy. Ganun na lamang ang gulat namin nang lumiwanag din ang baston nang hawakan ito ng anak ko. Anak, tungkod nilulugas to ng hawak mo. Oo nga po. Saka, nahawakan ko po ito kahit wala po akong suot na medalyon. Ibig sabihin, ikaw ang pinili ng tungkod nilulugas ton dahil nasa dugo mo ang pagiging manunugis at antingero. At gamit po to, matutulungan ko na po kayong harapin ng mga tiktik. Oo, anak. Ngayon taglay mo na ang agimat na baston mula sa sinaunang antingero. 2 na tayong lalaban sa kanila. Hindi po ako makapaniwalang ang kawayan na nasa gitna ng sala ay isa palang alkansya ng mga agimat. Magsasalita pa sana ako nang dumating bigla si Lolo Puling. Nakita niya ang hawak namin. Agad nitong nakilala ang baston na hawak ni Natoy. Diyos ko! Salamat! Sa wakas ay nahanap niyo na rin ang mga agimat ni Gaston! Nahanap ko rin po ang titulo ng lupa, Lolo Puling. Ang mahalaga ngayon, Pando, hawak mo na ang gintong buntot ng pagi. Dahil sa mga natuklasan namin, ay nagkaroon kami ng lakas ng loob na ipagtanggol ang lupang gustong angkinin ng pinuno ng mga aswang na si Jorge. Pagsapit ng gabi, handa na kami ni Natoy. Nag-abang kami sa gitna ng bakuran habang hawak ang sandata namin. Maya-maya pa ay biglang dumating ang isang hukbo ng mga tiktik. Kahit alam nilang nagkalat ang patibong sa paligid, ay hindi sila natinag. Lahat sila ay umaangil ng malakas habang nakalaylay sa lupa ang mahaba nilang dila. Si Jorge lang ang nasaan yung tao. Talagang tinupad mo't sinabi mo, at nagsama ka pa ng mga alagad mong uto-uto. Hindi ba't sinabi ko na babalik kami? Sa harapan mismo namin ay ipinakita ni Jorge ang muli niyang paghahaplas ng langis sa katawan. Dahil ilang di pa lang ang layo niya sa amin, nakita ko ang pagpapalit niya ng anyo bilang aswang na tiktik. Kumintab ang kulay itim niyang balat. Pagkatapos, tinubuan siya ng mahaba at matulis na mga tenga. Lumitaw din ang malalagari niyang mga ngipin at ang pangil niya lumabas sa bibig niya na umabot hanggang sa baba niya. Ang kanyang dila, ipinakita niya na halos kasing haba ng 2 dipa. May mga tinik din ang kanyang dila. Kakaiba siya sa lahat ng mga aswang na tiktik. Patunay na siya nga ang pinuno ng mga ito. Pagkatapos ay umangil ito ng malakas, kasunod ng pagpula ng kanyang mga mata. Wala kayong paliligtasin sa walang anak! Patayin ang lahat ng makikita niyong tao sa loob at labas ng bakuran niya! Malakas na sumigaw ang mga aswang na tiktik para sana sumugot. Ngunit natigilan sila nang biglang nagbago ang hawak kong gintong buntot ng pagi. Naging latigo ito na mayroong kumikislap na liwanag na para bang ilaw ng alitaptap. Ganon din ang baston ni Natoy, kasabay ng pag-iinit ng suot kong medalyong 7 arkanghel. Nagdalawang isip ang mga tiktik dahil sa aming mga sandata. O ano, nagulat ba kayo? Dahil taglay namin ang baston at latigo. Hindi maaari!
Nakuha niyo na ang mga sandatang matagal ko nang hinahanap! Hindi lang itong nakuha namin, Jorge. Nahanap ko na rin ang titulo ng lupa ni tatay. Ikaw, nasaan ang titulo mo? Para masabi mong ikaw ang bagong nagmamay-ari sa lupang ito. Wala na akong pakialam sa lupa mo! Dahil nakita ko na ang mga agimat! Kukunin ko na lang ang anak mo para tuluyang mapasa kamay ko at kapangyarihan taglay ng mga anting natin! Hindi mo makukuha ang anak ko. Magkakamatayan muna tayong dalawa. Heto! Saluin mo! Yeah! Inihagupit ko sa lupa ang latigo at humaba ito. Nahagip nito ang bewang ng isang tiktik. Pumulupot ang latigo sa katawan nito. Nang hilahin ko ang sandata, naputol ang bewang ng aswang at agad na nasunog hanggang sa maging abo. Nagulat ako sa kakayahan ng sandata dahil kahit saan magpunta ang nilalang na punteriya ko, nahahagip siya ng latigo at agad na napuputulan ng katawan. Bawat hila ko, nasusunog sila at nagiging abo. Lumitaw rin sa latigo ang malangipin na lagari na kasing talas ng tare ng manok. Kaya konting lapat lang nito sa katawan ng mga aswang ay agad silang nahahati at nasusunog. Napaatras ang mga kalaban, lalo na nang ipakita ng anak kong sinatoy ang kakayahan ng kanyang baston. Bawat tamaan ng baston ng anak ko ay nadudurog ang buto na para bang dinaanan nito ng pison. Nakita ni Jorge ang kakayahan namin, kaya mas lalo itong nagwala dahil sa labis na galit. Lumaban kayo! Akala ko ba ay kaya niyo sila? Umatake ang mga kalaban, kaya lang wala silang nagawa sa mabangis na sandata namin ng anak ko. Walang iya! Mga wala kayong silbi! Humanda kayo! Ako naman ngayon ang tigilas! Hindi na nag-aksaya ng oras pa si Jorge. Agad siyang umatake sa amin at pinuntirya niya si Natoy. Ngunit hindi rin siya umubra sa luma nitong baston. Tinamaan siya ng palo sa dibdib, kaya't bumagsak ito sa lupa. Mabilis itong bumangon at manggaganti kay Natoy, pero agad ko siyang hinagupit ng latigo. Pumulupot ito sa kanyang bewang. Maya-maya pa ay ininabas nito ang hipnotismong bato at sinubukan niyang gamitan ako ng kapangyarihan niya. Pero agad kong kinontra ang orasyon niya at ginamit ko naman ang medalyong 7 arkanghel. Nabasag ang hawak nitong bato at bigla siyang nanghina. Samantalang ang anak ko namang sinatoy ay hinarap ang ibang natitirang alagad ni Jorge. Lahat ng tamaan ng kanyang baston ay nagliliyab ang katawan, sumasabog at nagiging abo. Ang ilan naman ay nahulog sa patibong at agad na binawian ng buhay. Habang nanghihina si Jorge, inatake ko ang iba niyang alagad na tumalon ng mataas para atakihin ako at pumasok sa loob ng bahay namin. Bawat hila ko sa latigo ay agad ko silang napupugutan ng ulo. Hindi makapaniwala si Jorge na merong ganong kakayan ang aming mga sandata. Nagliyab ang aking latigo, kasunod ng pagliwanag ng suot kong medalyong 7 arkanghel. Maging ang medalyon mo ay may bisa na rin! Walang iya! Ang lolo puling na yun ang tumulong sa'yo para ibalik ang bisa ng medalyon! Oo, mabuti naman at alam mo. Kaya humanda ka, Jorge. Dahil ito mismo ang gagamitin kong parusang nararapat para sa'yo. Sumugod ako kay Jorge at inatake ko siya ng latigo na mabilis niyang nailagan. Gumanti siya sa akin gamit ang kanyang dila. Pumulupot yun sa aking bewang. Ngunit pinalo ito ng baston ng anak ko. Bitiwan mo ang tatay ko! 2 palo ang ginawa ng anak ko at naputol ang dila ng tiktik na si Jorge. Sa muling pag-atake nito gamit ang matulis na kuko, sinalubong ko siya ng hagupit ng latigo. Direkta itong tumama sa kanyang dibdib. Umusok ang kanyang sugat, pero nang magpalit siya ng anyo bilang baboy ramo, nawala ang kanyang sugat. Isa ito sa kakayahan ng mga aswang na tiktik.
Tay, naging baboy mo siya! Masyado po siya malakas! Lumayo ka, anak. Ako nang bahala sa kanya. Tulungan mo na si Lolo Puling. Sigurado may pumasok na mga tiktik sa loob ng bahay natin. Sige po, Tay! Mag-iingat po kayo! Sinalubong ko ang baboy ramong si Jorge habang panay ang hagupit ko sa kanya ng latigo. Ngunit mabilis siyang nakakaiwas. Tila nag-iingat na siya. Gumanti siya sa akin ng kagat na tumama sa balikat ko. Pero hindi tumalab ito dahil sa proteksyon ng medalyong 7 arkanghel. Sa pag-ikot ko at muling paghagupit sa kanya ng latigo, tinamaan ko siya sa kanyang leeg at pumulupot ito. Nagwala ito dahil sa sakit, kaya nakakaladkad niya ako sa lupa. Masyado siya malakas. Pero hindi ako bibitaw sa latigo ko. Ito ang gagamitin ko para makasampa ako sa likod niya. Dahil mas malakas siya, tumalon ako ng mataas papunta sa kanya at sinuntok ko ang kanyang likod. Umatungal siya dahil sa labis na sakit. Nang matanggal ko ang pagkakapulupot ng latigo sa kanyang leeg, 2 hagupit ang tumama sa kanyang likod. Umusok ang kanyang katawan at pasadsad siyang bumagsak sa lupa. Dito na ako nagkaroon ng pagkakataon para patayin siya. Lumabas na rin ang anak kong si Natoy mula sa bahay, kasama si Lena at Lolo Puling. Pinagtulungan naming hampasin ang kalaban gamit ang aming sandata. Binuhusan din ito ni Lolo Puling ng asin. Si Lena naman, ipinainom niya sa pinuno ng mga aswang na si Jorge ang natirang langis sa kanyang bote. Umusok ang bibig ni Jorge hanggang sa bumalik ito sa pagiging tao. Tuluyang nagliyab ang kanyang katawan at naging abo. Ang mga natitira namang alagad ni Jorge nahulog sa mga patibong at nangamatay. Nang magtagumpay kami laban sa isang hukbo ng mga tiktik, bumalik sa dating katahimikan ang baryo ng Sipukot. May natirang mga aswang, ngunit mabait sila at hindi nagpasakop sa kasamaan ni Jorge. Nagpasalamat pa nga sila sa amin dahil hinayaan namin silang mabuhay. Nangako ang mga tao, kasama si Kapitan Nolasco, na hayop lang ang kakainin nila at pananagutan nila kapag may namatay ng dahil sa mga aswang na tiktik. Iba talaga gumawa ng tulong ang Panginoong Diyos. Wala tayong kaalam-alam na meron palang tumulong sa atin na mga aswang. No, ganoon naman po, di ba? Kapag tumulong, wag nang ipaalam. Dahil ang Diyos po ang nakakakita sa kanilang ginagawa. Di po ba? Oo, Natoy. Tama ka. Sa wakas, matatahimik na ang baryo. Salamat sa Diyos. At nagtagumpay ka, Pando. Nagtagumpay tayong lahat. Tama ka, Lena. Tayong lahat ang nagtagumpay dito. Sa ngayon po, ay tahimik na kami namumuhay sa baryo ng Sipukot. Bilang magsasaka, ay itinaguyod ko ang pamilya ko at inilagaan ko ang lupang naiwan sa akin ng mga magulang ko. Si Natoy naman, siya na ngayon ang nag-iingat sa mga agimat. Tuluyang kaming nanirahan sa lugar na yon, habang si Lolo Puling naman ay madalas na bumibisita sa amin. Napatunayan ko na ang pagkakaisa ay matibay talagang sandata laban sa mga aswang at ang pananampalataya sa Diyos ay matibay na palanggalang laban sa mga kampon ng kadiliman. Gaano man kalakas ang puwersa ng kasamaan, hindi ito mananalo laban sa puwersa ng liwanag. Bago ko nga po pala tapusin ang aking istorya, nais ko lamang magpasalamat sa inyo, Sir Blair, sa walang sawa ninyong pag-upload sa inyong YouTube channel ng mga magagandang istorya na kapupulutan ng aral at inspirasyon. Hindi lamang sa kababalaghan, katatakutan, kundi maging sa mga aral ng buhay na dapat nating matutunan. Muli, ako nga po ulit si Pando at ito na po ang katapusan ng aking kwento. Hanggang sa muli po sa inyo lahat.